Inihahanda na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial System sa buong bansa. Ayon sa National Telecommunication Commission, malaki ang may tutulong nito para mapabilis pa ang paghatid ng impormasyon sa publiko sa panahon ng kalamidad. Para sa karagdagang detalye, may ulat si Sam Ramirez. Makalumang analog transmission pa din ang ginagamit ng mga broadcasting companies ng ating bansa gaya ng telebisyon at radyo hanggang ngayon. Ngunit nakatakda itong magbago ngayong taon. Mula sa dating analog transmission, unti-unting lilipat at gagamit ng Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial System o ISDBT, isang uri ng digital transmission. Kaakibat ng pamahalaan ng Pilipinas sa digital switchover na ito, ang Ministry of Internal Affairs and Communications ng bansang Japan. Sa kanila kasi manggagaling ang teknolohiyang natin sa paglipat mula analog papuntang digital. Ayon kay National Telecommunications Commissioner Gamaliel Cordoba, maraming benepisyo ang paggamit ng digital transmission sa broadcast media. Kapag nag-implement na tayo ng digital television, those who do not receive a clear signal would start receiving clear signal. So, yung mga areas na malalayo, yung mga areas na medyo nahihirapan na maabot, mararating na siya. Gaya ng Pilipinas, ang Japan din ay madalas madaanan ng mga kalamidad. Isa sa mga main features ng ISDBT, ang Early Warning Broadcast System kung saan may kakayanan itong magbigay kaalaman hinggil sa isang paparating na kalamidad gaya ng lindol, tsunami o bagyo sa pamamagitan ng pop-up messages sa telebisyon, cellphone, tab at iba pang gadget na digital transmission ready. Ang early warning system na ito ay nakikitang makakatulong sa disaster response at pati na din sa pagkamit ng pamahalaan sa zero casualties target tuwing may kalamidad. One of our serious problems was the breakdown of communication facilities, which delayed our ability to respond to the victims of the calamity. The use of the emergency alert system that is available is a main feature. It is in fact the decisive factor for the decision of President Aquino to approve the adoption by the Philippines of the ISDBT technology. I think with this new technology, makakatulong po in the future na makaka-respond ng mas mabilis ang ating gobyerno. Ngunit dagdag gastos ito para sa publiko dahil kailangan pang bumili ng set-top box at dongles upang makatanggap ng digital transmission ang kanilang TV at iba pang mga gadgets. Ang base price ng isang dongle at set-top box mula China ay aabot hanggang $12 bawat isa, katumbas ng 500 at 30 piso. Ngunit nilinaw ni Commissioner Cordoba na bibigyan ng sapat na panahon ang publiko upang makapaghanda para sa pagbabagong ito. Ang mga broadcasters natin ay sabay na transmit, simulcast siya ng analog and digital. Ibig sabihin, kung hindi mo pa kayang bumili ng set-top box or yung equipment na kailangan mo to receive digital TV, you can still use your old analog to receive the analog signal. Of course, ang gagawin namin dito, bibigyan natin ng sufficient time yung ating mga mamamayan because alam natin medyo may konting gastos ito na kadugtong. Kasalukuyang tinatapos ng NTC ang implementing rules and regulations para sa nasabing digital switchover. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.